Nagbabalik po ang inyong special forum ng Telebisyon ng Bayan. Pinag-uusapan pa rin po natin yung kakapirma lang na comprehensive agreement on the Bangsamoro. Before we went on a break, Cathy, nag-iwan tayo ng mga katanungan. Paano nga ba ito matatanggap? At ano yung mga pagbabago? Maraming mga hanging tayo na questions. Merong question on the structure and how it can work. Yung status naman ng mga taga-ARMM ng mga empleyado. Sino gusto mong simulan? Sige, umpisan ko na yung katanungan ko muli kay Dean Wadi. So nabanggit nyo na po yung ARMM na yung itong itatayong Bangsamoro entity ay pang 26 na pala. So what will make it work? What do you think? Ano po ang sa tingin nyo meron itong Bangsamoro na maaari talagang makapagbigay ng kapayapaan sa region? If there are two features din na bago na sa tingin nyo makakapag... Well, ang pinaka-major feature ng pagbabago, no? From the ARM to the New Bangsamoro, sa dating ARM, strong executive ang parang tawag natin dyan. Ibig sabihin, it's the governor who is in control of the regional governor of the whole structure of the autonomous region. Ngayon, ministerial. Magiging ministerial ngayon, it would now be strong legislature. That's right. Which means the source of power is now in the hands of the assembly That's or good. the members of the parliament. Okay. Which Number according two, to the... ano yung pangalawang feature aside from being ministerial? Well, tingin ko yun ang pinakamalaki, ano? The other feature I think would be like, for instance, in terms of the powers and responsibility extended to the ARM, mas nadagdagan ngayon. Sa wealth sharing, sa political institution, mas na-strengthen. Sa, I think, doon sa matters of policing, mas maayos, I think, ngayon, compared doon sa integration ng MNLF forces nung mga panahon na yon. At marami pang iba. I like those. I like those. Yung ministerial, tapos yung pinalakas yung existing systems. Alam mo, pag binasa mo yung provision, lalo na yung sa power and wealth sharing doon sa comprehensive agreement, binibigay din doon kasi kung ano yung mga exclusive powers, shared powers. Anong nararamdaman mo dito, Princess? Dahil tila nga mas binibigyan ng kapangyarihan ang ating mga kababayan sa Bangsamoro na mamahala at mamuno sa kanilang sarili. Actually, Cathy, nakakatuwa kasi kahit papaano, parang yung sinasabi nga natin all this time, yung mga ninuno natin, they are fighting for our land. So parang sa kanila, parang at this time, nakamit na natin yung sinasabi nating victory. And yun naman talaga yung purpose nila para sila mismo, yung mamuno sa lugar nila, sa lugar namin mismo. So yun yung iniisip time, maybe yung mga dapat natin na ilagay sa ano man yung batas na gusto natin, ano man yung mga gusto natin pairalin sa Mindanao is magagawa na natin. Because tayo mismo yung nag-govern, tayo na mismo yung mag-govern nito at tayo na rin mismo yung mamamalakad nito. Okay. So there are things na may mga ayaw tayo sa Philippine Constitution na iniisip natin sana mabago ito kasi hindi naman tayo, the word na parang hindi tayo purely Filipinos dahil hindi tayo yung nasakop. So ang mga Moros, inisip nila, kailangan ganito dapat yung ano natin, yung dapat natin gawin. Ito dapat yung nasa batas natin. And at this time, yun na yun yung magagawa. So alhamdulillah din for that. Okay, detalyihin natin yung mga distinctions nga maya-maya lamang at yung legal mga issues. Pero tanong ko muna kay Don. Don, ikaw hindi taga-ARMM. You observed the signing at yung Facebook at Twitter at yung saya ng buong bansa. Bilang isang Pilipino na nag-observe, ano yung iyong naramdaman at kahit na hindi tayo tigiron? Nung napanood ko po yung sinusubaybayan ko po yung whole process ng CAB, prior pa ng CAB, ang lahat ng peace process in general po. So, naramdaman ko na parang isang selebrasyon ng buong Pilipino kasi naniniwala ko na yung kapayapaan ay social justice po siya. Hindi lamang po sa mga Moro, kundi sa buong Pilipinas po. So, at iugnay ko din po, kami ng mga estudyante ng WD ay naniniwala na yung isa sa mga agenda ng mga kababaihan ay kapayapaan din. So, mahalaga din sa amin na mabigyan din ng makilala din ang role ng mga kababaihan sa Bangsamoro, sa itatatag na Bangsamoro. So doon,
isang selebrasyon siya ng kapayapaan, selebrasyon ng bagong pag-asa na yung kapayapaan ay makakamtan natin. However, isang step pa lang ito para sa tinatawag nating sustainable peace sa Pilipinas. At yung mga susunod na steps, Kathy, marahil merong dala din na pangamba para sa ating mga kababayan doon. As in process, dahil tayo ay isang demokrasya, lahat ng tao ay free to air their grievances, yung kanilang mga saloobin tungkol sa mga issue. At nabanggit kanina ni Executive Secretary ng ARMM na si Attorney Alamia na meron ngang agam-agam yung mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mga empleyado Oo. ng ARMM. So, Attorney Trixie, paano po ba mangyayari doon pag inabolish na yung ARMM? Yung mga empleyado nila na mawawalan ba sila ng trabaho? Ayon dun sa Annex on Power Sharing, irirespeto yung nakasaad dun sa RA 9054, yung ARMM law. So, ibig sabihin din, at tapos nire-respeto pati ang National Civil Service. So, ang mga prinsipyo, hindi sinasabi dito na mabubuwag, which means na kung merong security of tenure yung mga civil service employees under ARMM, walang dahilan para mangamba muna sila. So, meron silang priority during kung susundan ng mga prinsipyo sa civil service law. So, ibig sabihin sila yung una, yung i-identify na tinatawag natin successor agency. Doon muna sila mapupunta bago maiayos ng maigi yung organization at kung naaangkop pa ang kanilang skills doon sa bagong organisasyon. Attorney Trixie, how about the local chief executives? Kasi inaasahan natin by the end of the year matatapos yung BBL, may isa sa batas ito, magkakaroon ng Bangsamoro Transition Authority Commission na siyang mamumuno bago magkaroon ng halalan sa 2016. Paano yung mga mayor, yung mga iba pa, yung mga gobernador, sila ba ay tatanggalin sa pwesto pag umupo itong bagong mga opisyal na mamumuno? May period pa ito ng transition which includes yung pag-turnover from yung dati nating sistema dun sa bago. Kasi ngayon, dun sa framework agreement, gagawin pa lamang yung bagong sistema under the peace agreement. Kung pipansinin nyo rin, yung proseso na nakalagay sa framework agreement, ang unang mangyayari after mag-propose ang presidente sa Kongreso ng batas, pagkatapos nun, yung Transition Commission will work towards the amendment of the Constitution. Tapos gagawa ng batas. Pagkatapos, saka siya i-implement. Meron tayong konting issues dito. However, medyo brilliant yung move eh. Yun nga yung Attorney Trixie. Ang sinasabi ng marami, we don't need to amend the Constitution para maipatupad ito. Pero sinulat yung provision na open siya for constitutional amendment. Attorney Trixie, dahil nangangailangang i-amend yung Constitution bago yung Although hindi Bangsamoro sinasabing Basic Law. kailangan, pero sinabi nandun may doon, provision. Oo, may provision. Oo, ibig po ba sabihin nito ay unconstitutional itong Bangsamoro? In general, yung framework agreement, hindi siya unconstitutional. Pag tinignan nyo, walang provision dun sa framework agreement. Nagkakaproblema tayo dun sa annexes. Pero maliliit siya na provisions. For example, ayon sa Constitution, iisa National Police. Ayon sa Constitution, iisa lang ang national language. Pero kung babasahin ninyo yung annexes, dinevolve yung power to the Bangsamoro entity para mag-determine ng kanilang language, etc. So, ang tingin ko, these provisions can be worked out kasi yung mga hindi siya yung provision sa Constitution that will gravely affect the national interest. Tingin ko nga medyo brilliant yung move eh. Okay. Kasi sinabi nila na after the agreement, they will work towards constitutional amendments para hindi ma-declare na unconstitutional yung agreement. Yun nga yung walang nagsampakati. Although, alam Oo na nga naman yung nilalaman Marami yan. nagsasabi pero wala namang nagsampa sa Alam Korte na ang Suprema. nilalaman ng annexes. Alam na ang nilalaman ng comprehensive agreement. Pero walang nagsampa. Pero, let's put aside yung legal issues. Gusto ko munang tanungin si Ambassador Abulcayan. Ambassador, marami sa mga MILF members are warriors or sanay sa gera. Sa tingin mo, ngayon na matatapos na yung
how will they or how can we help them transition into their normal lives? Paano po sila mabibigyan ng panibagong buhay at ang dapat gawin ng gobyerno? Dapat magkaroon ng mga programa. Because sa buong daigdig, ito lang po ang Mindanao War na hindi man lamang nagawa, kumbaga sa Marshall Plan. Walang, at least magkaroon ng mini Marshall Plan, but we fail on that aspect. Sa mga IMA-11 combatants, sila po'y matutulungan na magkakaroon ng mga livelihood programs para sa kanila. Pero ang importante po ay magkaroon ng educational programs para sa kanilang mga anak at sa kanilang mga pamilya. Ambassador, you already observed yung transition naman ng mga dating MNLF after the signing of the peace agreement at nabuo nga yung ARMM. Yung mga transition programs at transition na support coming from government, sa tingin mo, pwede talagang mag-work at pwedeng maging normal yung mga buhay dating mujahideen? Mark, it has to be comprehensive. Balikan natin ang eksperimento na ito. When you are talking about the autonomous government that was established in 1979, which I proposed and we created, debating with the members of the cabinet, chaired by the president, there was no panels, but we did it. We had, based on that, Timoteglo, the Deputy Secretary General's, Timoteglo of Turkey, of the OIC, his compromise position paper. We adopted it, we worked it out, we were able to establish 10 provinces. The other 3 provinces were subject to a plebiscite, and then 6 cities. Ito po, in the territory itself, masaya na po kami noon, but it was an empty autonomy. In fact, 3 months after I resigned, and I dubbed it the Legislative Assembly as an assembly of petitioners. And in the office of the regional governor, supposedly, I also called it as the office of the high petitioner. Petition po ng petition. And then not only that, it was so sad because our yearly budget for the 2 regions was only 8 million pesos. For the 2 regions. But if you have to take it out, what is take back home of the, at the end of the day, what is the funds that will go to the autonomous government? It was only 2.8 million for every region. That is for the 2 regions, it's barely more than 4 million. But what I am saying here was at a time, it was an experiment that the budget of the armed forces, with or without military confrontation or battles, was 8 million pesos a day. Okay, I think Now, yung this yes. experiment, what I am saying you, is that let us not confuse ourselves and let us not operate again on the sense that here it is, experimento naman ito. This must be the last experiment. That's right. The ARM actually was an improvement. We work it out, the basis of the thesis working papers of the Palma Commission and then the 3 members of the Constitutional Commission was the papers we submitted. But once again, it was mutilated. Now, here we are. We have right now. Let us not entertain the idea, this will be a failure. No. I think that answers yung question Oo, natin, Gab, yun. na anong pagkakaiba. Oo, and what will make this work? That's We right. have to make it work. Yun nga, ayon And kay we really have to Ambassador. empower and trust the regional leaders na kaya nilang gampanan kanilang trabaho. So magkakaroon nga ng transition from ARMM to the Bangsamoro entity. Attorney Alamia, paano po pinaghahandaan ng ARMM yung pagpapalit ng pamumuno sa inyong lugar? Yes, we've been preparing for it since last year when the Regional Governor Muji Bataman was given the mandate to become the Regional Governor of ARMM. We've started dividing the cabinet into 5 clusters, following the clustering concept that has been implemented by President Noynoy Aquino. And we've focused only on feasible, doable, fast-track implementation of programs and projects, which by 2015 or 2016, we're making sure that all of the targets and indicators that we have set ourselves upon would be implemented. We are preparing for the transition in such that we would be ready to provide the necessary database information, cleaning up of I'd have to tell you, the registration list of the voters. Second, we're also cleaning up the ghosts, all the kinds of ghosts Oh, in marami daw ARMM. pong ghost Maraming multo.
So you have students who are ghost Pero teachers konting or ghost na lang daw. Konti na lang. Oo. So far, we have Ghost voters, saved ghost employees. Ghost teachers, ghost employees, roads. ghost projects. We have a very strict bidding process right now, and because of this, we've generated savings of up to 1 billion pesos. That's great. And because of the trust and confidence that's being provided to the current reform, Okay. ARMM, we've also increased the investments in ARMM by 1.5 billion pesos in 2013, and for the first quarter of 2014, we have reached 1.4 billion pesos of Okay. investments. If you let attorney deliver the State of the Region address, Cathy, it will take us a week. Baling muna natin Pero kay Kirby. ibig sabihin, naghahanda Oo, sila. meron. Talagang detalyado yan. Kirby. Maraming salamat, Atty. Maria at Cathy. Pero bago ako magtungo dun sa ating estudyante magkatanong, i-welcome ko muna yung ating mga bisita galing naman sa Mindanao State University. Welcome po sa PTV. Una may katanungan si Cristia Ana Nazareno. Cristia? Magandang gabi po. Ang tanong ko po ay para kay Sir Art Casanova. Paano po ba ito dapat ipaliwanag sa mga kabataan, Kristiyano man po o Muslim, lalo na po sa social media, na may mga sumasang-ayon at meron din naman pong may bumabatikos? Dapat ipaliwanag ito sa legal na pamaraan dahil kung ano yung napagkasunduan dapat ay dapat maliwanagan, okay, ang mga mag-aaral at yung mga nasa social media. Kasi nga maging ako ay may mga katanungan, no, particular na sa larangan ng edukasyon dahil isang tanong ang bumubuo sa aking isipan ngayon, ano ba mangyayari sa mga state universities katulad ng Mindanao State University? Pag sinabi nating State University, ito ay nasa ilalim ng pamahalaan at ang budget nito ay manggagaling ating pamahalaan sa central government at may sa pagkakataong ito, kapag nabuo na itong Bangsamoro, ano ba ang mangyayari, no, doon sa mga state universities? At kanina nabanggit niyo yung tungkol sa wika dahil nagkaroon ako ng pag-aaral tungkol sa gamit ng wikang Arabic dahil alam naman po natin na kailangan po ng mga Muslim ang wikang Arabic sa kanilang pananampalataya sa pagbabasa nila ng Quran, ano? Kaya maaari sigurong ibigay ko yung katanungan kasi ako nagtatanong din ngayon tungkol sa ano ba mangyayari sa mga state universities, no, na nasakop ng Bangsamoro. Alright, sige po. Balikan din natin yung ating isa pang estudyante. May katanungan si Kevin Donaire. Galing naman siya sa Mindanao State University. Kevin? Magandang gabi po. Ang tanong pong ito ay para kay Ambassador Alonto. Sino po ba ang mamumuno ng Muro? Ito po ba ang MILF po ba? At paano po ba mapoprotektahan ang interes ng mga Kristiyano na naninirahan sa Bangsamoro? The transition government will be an MILF lead unity government. Sila po ang mamuno dyan. They have the right to run it. At tungkol naman po sa protection ng mga kababayan natin na naninirahan sa Mindanao na hindi mga Muslim. Ang pamumuhay nila po ay magiging katulad din ng mga Muslim na naninirahan sa outside of the autonomous government that they are minority in a territory. Ngunit ang alam ko po niyan, world experience will tell you that a minority in a Muslim majority country, the minorities have never been oppressed. In fact, even in Egypt, the government itself are the one spending and building cathedrals and churches for the Christians. But in Mindanao, you will note, even the composition of the 50 members of the parliament, we recommended, and in fact, they have their own programs for that, where the non-Muslims will be represented in the assembly, in the parliament, where they don't even have, at the early stage, be elected. They can be nominated by their community, while the the majority Muslims will be elected, in a general election. Marami pong mga programa niyan na alam ko po. Let's not, at this stage, doubt the MILF leadership that will be heading this government. Meron silang programa, and they have many programs for the non-Muslims, and particularly, in fact, you will note even the composition of their panels, they are always indigenous, non-Muslim members
of that panel. Gayon din po sa MNLF. Kaya gusto ko nga tanungin si Commissioner Salem. Commissioner, ang ating mga komunidad sa Mindanao, mixed po talaga. Kadamihan dyan ay merong Kristiyano, merong indigenous peoples, at merong mga Muslim. Sa iyong experience, nag-aaway po ba yung ating mga kababayan na indigenous, Kristiyano at Muslim? O ang kalaban ng mga nagre-rebel sa gobyerno ay talagang sundalo? Meron namang relative peace in the communities of Mindanao. Medyo mahabang kwento yan, pero we can see it na generally ang Mindanao naman talaga ay mapayapa. Mayroon lang siyang hindi pagkaintindihan pag mayroong mga pumapasok na bagong plano tulad ng pagpuputol ng mga kahoy ng mga indigenous people natin, tulad ng pagpasok ng mga panibagong pag-aaral na hindi katanggap-tanggap sa Mindanao. But sa ngayon, hindi pa man napirmahan ang CAB, mayroon na tayong tinatawag na tri-people. Mayroon yung Lumad, mayroon yung Christian, mayroon yung Muslim. Ang komposisyon na ito ay mayroon talaga silang pagkaintindihan. But because mayroon tayong national government na mayroon din siyang national policy on security, na kung saan may presensya ang Bangsamoro na nagdadala ng baril nung nagdaang mga panahon, siyempre hindi magkatugma yun. So sa ngayon, dahil malinaw na ito, nasabi din doon signing na naibalik yung nawala sa Bangsamoro at yun ay nirerespeto ng ating gobyerno, lalong-lalo na ang ating administrasyon na ito na pinangungunahan ni Presidente Pinoy. So ito ay sinyalis na po ng national reconciliation. Okay. At yung sinabi mong relative peace, totoo yan. Mayroon lang talaga minsan away, basketball, gano'n. Pero yung disagreement, wala naman talaga. Kung baga, we shared responsibility. And ito nga, itong CAB signing na ito, tinatawag nila ito na shared victory. Okay, Hindi shared ito victory. victory, hindi ito victory ng Philippine government. It's a shared victory. That's why, from now on, tatawagin din natin ito na we will move on to our shared responsibility. Very Okay, good. shared victory tungkol sa kapayapaan pa rin ang pinag-uusapan. Gusto ko pong tanungin si Ambassador Alonto. Bago po nagkaroon ng pirmahan doon sa CAB, ay nagpalit po ng liderato ang MNLF at si Nur Miswari ay nawala na po. Ano po ba ang naging proseso at ano po ang dahilan nito? Malaki pong dahilan ay yung nangyari sa Zamboanga. It compelled the members, the original members, the surviving members of the Central Committee, na buuin nila, sila magpulong-pulong. In fact, I was even very, what is all these meetings that I was told about? But when I returned back to the country, it was presented to me that they wanted to revamp and then to change the leadership. Sabi nila, matagal na namin pinatatawad sa lahat ng mga pagkakamali. Ngunit itong nangyari sa lahat dato at saka sa Zamboanga, hindi po namin mapatawad. Ano yan. po ang interpretasyon ninyo, Ambassador? Dahil si Ginoong Nur Miswari pa rin ang signatory nung mga agreements I see. between the MNLF at ng gobyerno na merong stamp of approval ng OIC at ibang international observers. Ang MNLF ay isa pong aktibong organisasyon. It's an active organization in action. Hindi po si Miswari ang MNLF. Neither Miswari is the MNLF. Mayroon pong Central Committee. Kung ano man ang pagkakamali ni Miswari, ay hindi mo masami pagkakamali ng MNLF. And since the signatory, hindi naman sabi na dahil siya ang signatory, siya rin ang mamuna, hindi po. We are in touch with the international community at kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng sumusuporta at sumuporta sa MNLF. Gayun din po ang sumusuporta sa MNLF. Dahil sila po ay sang-ayon sa magkaroon ng tunay na kapayapaan sa Mindanao. Ngunit ang sinasabi po namin na baka hindi pa naman ito, magkakaaway-away naman at saka yung tanong mo, hindi po totoo. When we had that autonomous government, much as there was no power and there was no funding, the Christians and the Muslims were united in serving our people. For the first 11 months of that autonomous government, after I resigned, wala pong skirmishes, not a single military experiences, and you can base that on the record of the armed forces. Mindanao will be great kapag nagkatulungan talaga at merong kapayapaan. Kati, magbe-break lang tayo. Maraming katanungan nire-research si Attorney Trixie, ano? Oo, nakita natin, nagbabasa siya kanina. Mamaya, pasasagot natin yung tanong ni Professor sa kanya. Samantala, magbabalik po ang PTV Special 4.